Kung mahilig kayo sa tinapay katulad ng pandesal, hopya at ensaymada, teka, samahan niyo ako. Bili tayo sa bakery. Sa Philippines Bakery. Ang Philippines Bakery ay binuksan nila Daniel at Angela Mendiola noong taong 2011 sa Papa Nui, Christchurch, New Zealand. Kamakailan lang, nitong 2024, lumipat sila dito sa Riccarton na siya naging daan para lalo silang makilala, hindi lang ng mga Pinoy, kundi na rin ng mga New Zealanders. Magtanong na rin tayo ng mga impormasyon para sa mga kababayan natin. Good morning! Morning po. Welcome sa Proud to Be! Your name is? Nico po. And yours? Prince Simon po. Ano yung pinaka mabenta yung tinapay na binibili ng mga Pilipino dito? So yung mga favorite po na mga customers po is in here. Usually po the hopyas po. So I guess the best seller po is the hopya onion. and Hopya onion. the hopya onion po. Oh. Otherwise, yung mga best sellers po namin dito, that's mga breads po, is the Spanish bread, saka ensaymada, and the panito. What about this? Itong ano natin, egg pie. Paborito ko to eh. Marami din ba bumibili nitong egg pie? Also yes, a lot of people actually buy them po. These whole egg pie and egg pie with 2 slices. Through slices. Anong oras nagbubukas ang Philippine Bakery? So on the weekends po, we open at 8:30 and we close at 5 p.m. Pero on the weekdays, we open as early as, I believe, 7 a.m. po. Apart from tinapay, ano pa yung binibenta natin dito sa ano? Meron ba tayong kape? Oh yes. Siyempre naman po we're New Zealand, so New Zealanders like a lot of pies over here. Meron din po kaming mga pies. Ayan, gusto ko rin makita yan kasi hindi lang naman tayo Pilipino dito sa ano sa New Zealand, sa Christchurch. No? So, Gusto ko mga best sellers namin po dito is our famous pork belly adobo pie. And we've had a new addition po with the pulled pork cheese and jalapeno, as well as the classic Mexican cheese and the steak and cheese po. steak and cheese and beef brisket cheese and jalapeno, right? Yan ang pinaka gusto ko itong part na to. Tsaka ng mga office mate ko, yan ang gusto nila. Oh yes. Siyempre, hindi mawawala yung pandesal na paborito ng mga Pilipino. So, magkano yung pandesal natin? Binibenta ba yan by piece or by bag? Paano? Usually po, binibili po ng mga tao dito is usually a dozen po, which is sold for $9. Pero po, you can buy it for a piece po for 85 cents. Oh, that's good. Usually sa umaga ba sila bumibili or sa hapon? Opo, usually po, para po mainit at masarap kainin. Opo. Nakiusyoso naman tayo kung paano ginagawa ang pies at tinapay sa likod. Kitang-kita nyo naman. Totoo nga naman talagang fresh na fresh talaga nilang ginagawa ang mga pies. Kaya naman napakasarap niya. Pwede rin kayong umorder nito para sa mga catering ninyo or kaya sa mga meeting. Tingnan naman natin ngayon kung paano nila ginagawa ang mga tinapay. Makakasiguro kang malinis ang binibili mong pies at tinapay dahil nakikita mo naman nag-gloves sila. Ano kaya itong nakasala sa hurnuhan? torta.
Kita niyo naman, uniform na uniform pagkakaluto. Walang sunog, walang sablay. Aba, at pinasarap pa. Walang tipid talaga sa ingredients yan. At may dagdag saya pa na toppings. Ano yung minamasa mo? Putok? Putok po. Okay. Iba ba ang star bread sa putok o pareho lang yun? Parang ganun din po yung concept niya, pero yung star bread po malaki-laki. Tapos mas malambot po yung texture. Yung putok yung dumidikit sa ngala-ngala pag kinain. Hindi, parang hindi po. Parang po kasi yung pato yun. Sige, wait. Meron akong paborito. Yun yata. Pero yung star bread kasi yun yung merong asukal ba? Sa taas May yan. onting asukal sa taas. Yan. Di pa rin ako masisiro sa exam. Papasa pa din. Dito na siya talaga na-train ng matagal sa Philippine Bakery. Kaya nahasa siya ng gusto at talaga namang naging bihasa siya sa paggawa ng tinapay. Kalinya na ang mga putok. Ginigitlingan natin, bakit? Para yung pagputok niya po, parang uniform po siya. Okay. So pagkaluto po, yan lang po yung part na bubukas. Yun pala yun. Ito naman ang tinatawag nating kababayan. Kaya siya tinawag na kababayan kasi ang hugis daw ng ibabaw nito ay kahawig ng salakot. Yung tradisyonal na sombrero na sinusuot ng mga Pilipino noong unang panahon, tulad ng mga sinusuot ng mga magsasaka. Dahil sa hugis na ito, naging simbolo ito ng kulturang Pilipino at ng ating mga kababayan. Ayan, ito-usap natin. Tingnan niyo yung ibabaw niya, di ba? Hugis sa lakot. Yan ang tradisyonal na muffin ng Pilipino. Sa amoy pa lang talagang magugutom ka na. Kaya tumikim na tayo. Mae-excite kayo lalong kumain pag narinig niyo yung lutong ng pastry habang hinihiwa niyo yung pie. Ano pa, pabinuksan nyo. At lalo pag kinain niya. Tingnan nyo. Ang dami nung laman. Ayan, ilalapit ko sa inyo. Nang talaga namang magugutom kayo. Ang daming cheese, no? Pati jalapeno. Ito naman, ang hopia onion o hopiang baboy sa atin. Paborito ng daddy ko yan. At yan ang ube version. At ito ang paborito ko ring cheese bread. Buksan natin. Ayan, kita niyo yung cheese. Sarap niyan. Naku. Eto na. Nagtawag na naman na ako. Na-busy na sila. Kita niyo naman, ang dami nilang parokyano. May kumakain, may nagte-take out. Ayan. Pati ang kape nila, busy na rin. Nako, sa sobrang busy,
tumulong na rin ng may-ari mag-serve. Kumusta naman ang mga dumayo pa para lang pumunta sa Philippines Bakery? Hello po, taga saan po kayo? Wellington. Sa Wellington. Sa Pilipinas po, taga saan kayo? Davao. Kayo po, saan po? Ay, iba-iba sila. Okay. Tawag dito, dumayo kayo from Wellington, no? Anong mga tinapay binili niyo? Hopia. Hopia. Paborito niyo yung hopia. Hopiang baboy, hopiang... Onions and hopia. Okay. Yan din ang binibili niyo sa Pilipinas. Always. Oo, always. Yun kasi yung paborito natin, no? Tawag dito, pandesal. Bumili ba kayo? Ayun, marami na Marami na. So far, nag-enjoy kayo dito sa Christchurch? Actually, our Second second time. time. Saan na kayo Yes, second time. Just living here. Okay. So, saan kayo nakapamasyal dito? Saan kayo nakapamasyal na dito? Halos nakikot na yun. Naikot nyo na lahat? Ay, okay naman pala eh. Pumunta na kayo sa Riverside. Opo. Hindi lang ko sila last time. Kayo pala nagtutur sa kanila. Tour guide. So, ano yung binili mo dito ulit? Hopia. Walang hopia sa ano? Wala bang hopia? Meron naman, pero mas masarap talaga dito. Ayan, ang the best, no? Kuya. The best yung ano niyo daw, hopia. Best seller. Yan din ang nire-request sa akin ng Indonesian friend ko. Tuwing pupunta ako dito, pinadalan ko yung mga tropa ko sa Wellington ng Hopia. Aba, talagang tumatawid dagat pa, tumatawid pa talaga na North Island ng hopia. No? Ganun siya kasarap. Titikman din natin yan mamaya. Eto na mga papasalubong ninyo at pwede nyo rin pang baon araw-araw. Siyempre, hindi lang grown-ups ang fan ng Philippines Bakery. Hi! Hi baby, anong tinapa yan? Yeah, show your bread. Show your bread. Come. Show. Wow! And then open and then bite. Wow, sarap! Baby, anong binili mo? Anong binili mong tinapay? Say hello. Say hello. Hi! Palagay mo ba ikaw lang ang mahilig sa pandesal? Pati ang fur friends. Anong name mo? Kain ka rin pandesal? Favorite niya, pandesal. Ay! Ngit-ngit! Mainit-init pa ang pandesal. Ano man ang gusto mo, tostado man o hindi, lika na. Punta ka na sa Philippines Bakery. Hinihintay na kayo ng upuan. Lika na. Magkape at magtinapay na tayo. At saka magkwentuhan. Hep, hep, hep. Wait lang. May iaanon sa inyo si Daniel. Dahil sa tinangkilik ninyo, ang Philippines Bakery, meron siyang sorpresa sa inyo. Naku, hindi tungkol sa mince pie. Kayo ba'y nagugutom na talaga? Naku, pakinggan niyo to. Kailan kuya nila aabangan yung pag-open ng cafe mo sa Christchurch City? Mga... last week ng July. Okay. Abangan namin yan. Naku, magandang balita nga yan. Daniel man, or Daniel man ang tawag sa'yo, saludo kami sa tagumpay mo.